Gusto ko lang malaman, ano ba yung mga background ninyo, ang mga pamilya ninyo, saan nanggaling, farmers din ba yung mga families ninyo? Sa akin, sir, farming talaga. Farmers. Maliit na mga farmers. Yung nagtatrabaho lang ng mga tenant. So, doon kami nabubuhay. Doon kami nakapag-aral. Nag-alaga ng mga hayop. So, during pambayad ng mga tuition fee noon, so, kukuha kami sa example, magbibenta ng baka or so, farmer talaga. Hanggang ngayon, farmer. Hanggang ngayon, okay. Oh, kumusta yan, ma'am? Kumusta yung buhay na ganun? Okay naman, sir, kasi simple lang din ang buhay namin na anod ba. Parang doon lang kami din nabubuhay. Doon na rin kami, doon lang, ito lang income natin, i-enjoy na lang natin. So, okay lang, happy. Happy? Happy. And contented. Contented. That's a key. Ikaw, sir, ang pamilya mo? Ang pamilya ko rin, sir, pareho kami. Farmer din? Farmer din. Mga small farmers, tenant? Farmer talaga. Yung kakainin is yung sa pagsasaka lang talaga. So, mahirap talaga. Ako, hindi ako nakapatapos ng pag-aaral. Hanggang high school lang ako, tapos more on skills ko. Doon, kasi hapit lahat ng mga training ng TISDA ay pinapasukan ko. So, more on skills ko kasi ang pakay ko noon, gusto ko talaga mag-aral. So, ang gusto ko na yung ako na ang kumita ng sarili kong pera, ako nang makabayad sa aking tuition. So, nung nakapagtrabaho ako, parang hindi mo na kailangan. parang hindi ko kailangan mag-aral. Kumikita naman ako. So, pero gusto talagang mag-aral, pero yun lang sa kahirapan noon. So, kaya ang nasa isipan ko, kailangan ko magtrabaho para kumita. So, mahirap talaga. Mahirap ang buhay magsasaka, lalo na pag ganitong klase tayo yung magsasaka, yung mga small lang. So, nakikita ko sa iba yung yaman lang talaga sa pagsasaka, yung mga mayayaman lang talaga. Mayaman. Okay. Mahirap talaga yung magsaka ng ganitong klase lang na mga pakunti-kunti lang. Mahirap. Pero sa nakikita ko, mukhang payaman ka. Di ba, sir? Sana nga. Nangangarap pa rin. Nangangarap. Sana nga. Patuloy pa rin nangangarap. Okay. Pero gaano nakalayo yung buhay niyo ngayon kumpara doon sa mga pamilya niyo na pinanggalingan ninyo? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito. Ayan na sila. Baba mo. Ayan, nakabidyo rin tayo. Ay, ngayaman nila. Hello po. Good morning. Hello, sir. Morning. Hello, ma'am. Kamusta? Kailang mo sa biyahe. Ayos naman. Sinamahan kami ni Sir Roel. Sir, morning. 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 Tuloy sa aming munting. Oh, wow, may lechon. Litsi ng Cebu. Cebu. Naku. Ayun na. Lagi kay fun man me. Idol kasi yung agribusiness. Oh, very welcome. Yes. Excited. Ang alaga niyo mga baboy. Tsaka yung manok, ma'am. Kaya nga lang yung manok, umabot na ng 2 years. So, hinahin namin.
Wala nang namin yung wala nang ESF dito. Meron pa rin sir. Meron pa rin. Oh, talaga. extra careful pa rin. Kaya may mga ganun kami. Listen, Hindi kami may magpapapasok ng ibang tao dito. Nako, kami lang pinapasok Kaya kayo. Di balit wala naman kaming pinanggalingang manukan or anything or babuyan. Hello po, ako po si Merlin. Nandito po tayo ngayon sa Talavera, Tulare City. So, ngayon, isa akong public school teacher. But by heart, nagpa-farm. Okay. Sir. hello, magandang hapon. Magandang araw. Ako nga pala si Arnie Cañido. Dati ako isang employee ng private company. Tapos ngayon ay nag full time na ako dito sa pag-alaga ng baboy. Pumasok na ako sa hag, sa agriculture na side. So ito na ang pinagkaabalahan ko ngayon. Okay, paano kayo napunta sa hog racing? So nag-start kami during pandemic. So walang magawa sa bahay. So tinitignan namin kung anong mga pwedeng negosyo na pasukan. So dati yung magulang ko, yung parents ko may inahin siya. So nanganganak, mayroong mga biik. Then sa araw na yon ay during pandemic walang bumibili ng mga biik kasi hindi makalabas yung mga tao. So napag-isipan namin na tayo na lang ang mag-alaga, kaya susubukan natin. So doon kami nag-umpisa na sinubukan naming alagaan yung biik ng aking magulang. So binili namin at dinala namin dito. So doon nag-start. Ma'am Merlin, anong reaction mo doon sa plano ni sir na mag-alaga? Before naman sir, before pandemic, plano talaga namin na mag-iisa na lang kami dito. Huwag nang magtrabaho sa malayo. Kasi nga, mahirap. Meron kami isang baby. Tapos, ako lang dito natira. Mahirap mag-alaga, mag-isa. Kaya nga, plano namin, pag nakaluwag-luwag na, punta tayo, dito ka na lang. So, yung pandemic, yung naka-force talaga sa amin, naka-push. So, doon, happy naman kami, kasi nag-work from home kami that time. So, suporta ako sa kanya. Tapos, na-enjoy naman yung pag-alaga ng baboy. At napagkitaan pa. Kaya yun, napag-decide na, yun na. So, doon nagsimula. So, nag-resign. Sir, punas. Tumutuloy yung pawis. Biglang pinagpawisan. Ang hirap para, no? Mas mahirap kaysa sa magturo. Ang hirap pag-interview. Okay, so mag-introduce muna tayo. So, andito na po tayo sa Toledo City. Ma'am, introduce naman ulit. Merlin. Si Ma'am Merlin. Merlin. Ma'am Merlin. Arnie. Sir Arnie. Ayan. So, natatandaan niyo po sila. Kasama sila doon sa meet and greet natin sa Cebu last month. Yeah. Oo. So, yan. Kasama pa rin natin si Sir Roel. Okay. So, ang farm ninyo ay baboy? Babayan, sir. Baboyan. Okay. Tingnan natin yung hog nila, sir. At pag-usapan natin ano yung mga challenges nila dito sa negosyong ito at paano naman sila gumaganda ang buhay. Okay. Punta tayo. Ma'am? Naka-video rin si ma'am. So, ipakita mo sa mga nag-video. Ayan. So backyard mo lang talaga, sir. Dito sa likod ng bahay mo. Talaga ito, sir. Literally, sa likod ng bahay. Talagang backyard talaga ito. So ito, dito kami nagsimula. So ito yung unang kulungan na
ginawa namin. So, yun. So, dito kami, nag-start kami ng mag-alaga ng 10 heads. 10 So, heads, during oo. pandemic, kasi wala kaming magawa dito. So, nung pandemic lang nag-umpisa tong negosyo to? Yung pandemic lang. So, sinimula namin. So, ako lang ang gumagawa ng kulungan. Tapos, inumpisahan namin. So, yun, maganda. Kumita naman. So, extend. So, pangalawa, ito. Diyan. Nag-extend kami dito. Paano nyo po inumpisahan? Okay, andyan na, nakapag-decide kayo. Kailangan nyo ng may magawa kasi pandemic. Paano kayo nag-umpisa? So, doon, dapat may kapital talaga. So, meron naman kaming kunting savings. So, sinabi ko sa kanya kung okay ba sa kanya yung pumasok kami sa ganong klaseng negosyo. Kasi yung hugs kasi, sir, kay parang sugal kasi may buhay yun pag alagaan mo. So, kung madaling bumagsak yun kapag hindi marunong kang mag-alaga. Talaga nang mabuti. So, hindi malaga ng mabuti, madaling bumagsak yung klase ng negosyo. So, dapat kaming dalawa is agree kami na yun ang papasokan namin na negosyo. Sir, di ba, ano yung profession mo? Ano yung work mo dati? Anong background mo? Dati, isa akong supervisor ng isang company doon sa MEP sa Mactan. So, Oo. is supervisor ako ng isang production. Then, nung mahirap talaga magbitiw sa trabaho kasi that time is pa-up na yung position ko is anong tawag doon? Kumbaga yung career mo, paakyat. Paakyat na. So, doon pa naka-decide na bumitiw na sa trabaho. So, parang mahirap talaga. So, yung kitaan naman, maganda naman yung sahod ko doon. So, nakapanghihinayang talaga na magbitaw talaga sa trabaho at pumasok sa ganitong Negosyo. negosyo. Eh, paano yun? Eh, hindi muli niya ang pagbababoy. Inaaral ko lang yun, sir. Inaaral. So, inaaral ko sa YouTube. So, yung mga ibang mga technician ng mga feeds, ini-invite ko sila na pumunta dito. Tapos, inuunan ko ng anong mga sikreto nila, anong mga dapat gawin. So, doon nag-umpisa na nakakuha ako ng kunting knowledge doon sa pagbababoy. Ito yung pangalawang sariling anak ng aming mga inahin. So, ito yung pangalawang kulungan namin. Nag-try kami ng nakita ko sa YouTube may babuyang walang amoy. So, ginawa ko yun. Nag-try ako dito. Dati hindi to cemented. So, mga 1.5 meters ang lalim. Tapos, linagyan namin ng rice hull. So, dalawang cycle yun. So, na-stop kasi nung una, yung rice hull is 20 per sako lang ang kaya nung bili ako ng bili, umabot na yung 60 per sako. So, ni-stop ko na. So, siniminto ko na lang. Kaya ganun yung style ito. Medyo malalim dito. At nung nag-umpisa na yung pumutok na dito yung ESF, gumawa na ako ng sarili kong bull. So, kasi walang pumapasok talaga na galing sa labas. So, yun, dito lang talaga, yung matutudos namin, galing lang talaga dito. Hindi na kami kasi dati, bumibili na kami ng mga biik, galing labas, so ipapasok namin dito. Is ngayon, wala na. Stop na kami, sarili na. Takot kami doon sa ESF nung pumutok na dito sa Cebu. Kasi ang inahin 15. Ilan ang nanay nito? Magkaiba yun? Magkaiba yun. Isang inahin ito. Mas matanda to. So, doon, galing sa inahin, dito kayo lalagay yung mga biik. So, pag medyo ganito na, i-transfer ko doon sa likod. So, doon kasi dito is ako mismo ang mag-alaga nito. Parang monitor ko talaga kasi
masilan pag ganito. Ngayong stage na ito, dito kadalasang may mamamatay. So, kailangan ko talagang tutukan. So, kaya dito ko yung lagay para dali lang, makita ko kaagad. So, Ibig sabihin, nag-break ka, magpapaanak ka, pero lahat ng anak, dito lang, walang lalabas. walang lalabas. Walang pumapasok. Walang pumapasok, walang lalabas na ganito. So, yung lalabas na yung harvest talaga. Ilang buwan yung inalagaan ito yung lake bago niya i-dispose? 4 na buwan. Pag nawalay, then 4 na buwan na may alagaan, then dispose na. So, yung mga ganito, grabe, kailangan talagang tutukan. Hindi ka sabihin mo lang na mamaya na. So, pag may nakikita kaming matamlay dyan, nalagaan talaga kaagad namin. Walay kaagad. Para hindi mahawa yung iba dito. Ito yung barako. Ito yung barako. Yung barako na yan. So ito kasi EI ako dito. So artificial. So dito ko siya kinukunan ng similya. Saan nanggagaling yung yung similya? semen niya? Ito. Sa kanya. Siya ang kinukunan ko ng similya. So dito ko sa paakyatin, tapos kukunan ko ng similya. Diretso na sa inahin. Dahil work from home kayo, ma'am, so kasama ka sa pagtulong noon. The decision making, anong dapat gawin, doon ako susuporta sa kanya, sir. Lalo na, di ba, talagang kailangan talaga may puhunan. So, dapat pag-isipan namin, i-agree kung anong dapat gawin. So, doon ako suporta sa kanya. So, siya talagang hands-on. Siyang may alam doon. Okay, so ilang biik ka nag-umpisa? Ilang inahin? Nung una, wala pa kami inahin. So, bumili lang kami ng biik. So, yun ang ilagaan namin. Nag-alaga kami ng 10 biik. So, yun ang pang-umpisa pa namin. So, inalagaan namin. Yung 10 biik na yan, pang-fattening yan? Pang-fattening yun. Hindi pa Breeding? health yun. Hindi pa pang-breeding. So, doon sa 10 biik, may ginawa kaming inahin. So, doon na nag-umpisa na dumami yung inahin namin. Ngayon, ilan na ang biik nyo? Ilan na ang inahin? Ilan na yung population ng piggery? So ngayon, ang fattening natin is umabot na dito na mga higit 100 na. At ang sow natin dito is 50 na. Then may 2 boar po tayo dito. Dapat malinis before ka magbuhos ng pagkain. So linisan. So siniparate ko muna yung drinking water nila kasi daily maglalagay kami ng vitamins, May vitamins na. antibiotic, yung food supplement ni Ma'am Gigi. So ginagamit ko dito yun. Ginagamit mo na. May ito yung sinubukan ko. So Okay. maganda naman yan. Siguro Ito yung nakakatulong probiotics. talaga yung probiotics na malakas ang kumain ng So, nung nagkita-kita tayo dun sa, sa meet and greet, namigay si Ma'am Gigi Sanchez, yung ASI Laboratories, namigay siya ng mga sample products. Tapos yun ang ginagamit mo. ginagamit ko. Probiotics. Hindi ko naman masabi na yun talagang kasi nagbibigay din ako ng ibang vitamins. Pero tingin mo nakakatulong. Siguro may tiwala ako sa probiotics, so sa tingin ko nakakatulong talaga. Bumili pa ako ng isa noon. Bumili ka? Bumili pa ako. Ginagamit ko dito sa mga biik lang. So, yan naman ang ginagamit ng isa. Ang gaya, no? Parang improvise din, no? Improvise yan. Kasi wala tayong masyadong capital sir body. So, lahat dito Sa mga katipid. Kahit yan, mga sako lang, nilalagay lang namin. Para makatipid lang. So, Sige, sir, ipakita mo pa yung mga pictures nito na kakaiba. Lakas nila kumain, no?
Ilang days ang pagitan nitong dalawa? Ito kay 45 days na ito. Ito is 30 days pa ito. 30 days. Ah. Ito. Ako na. Kasi ito. So ito, dito yung farrowing pin ko. So may tatlo ditong. So dito ako magpapaanak. So hindi, ito yung nanay ng biik. So Ito yung nanay ng mga itra-transfer pa ito sa gestating pin namin. At saka yun. At saka yun. So yung isa is buntis yun. Paano mo natutunan dito? Nung pandemic ka lang nag-umpisa. May background ka ba bago Parang nag-aaral lang sa YouTube, sir. nag-aaral lang sa YouTube? Kaya namin nakita yung agribusiness kasi palagi ako nag-aaral sa YouTube. So tinitignan ko yung anong mga dapat gawin, anong mga sikreto. So kasi wala talaga akong background kung paano gawin ito. Ang mga to, ano to? Ito yung mga inahin. Inahin. Oh. Inahin na. Ganun kabilis ka nagpadami? In 2 years kasi tumigil ako sa trabaho, July. Oo. So yung noong July is 2 years pa ako. Kaso lang, hindi, parang tinatawag ito sa amin na chop suey lang na breed. So, wala kaming pang nakukuha ng pure na breed na alagaan talaga. Kasi sinubukan lang namin kung paano mag-alaga kasi hindi pa kami sanay mag-alaga. So, sinubukan lang muna namin. Kaya hindi kami bumibili na kasi mahal yung mga imported na yung galing sa mga malalaking farm kasi yung isang gilt kung bumili ka sa kanila ay maabot ng mga 30,000 yung isa. So ito ay mas mura naman. So Saan galing itong mga to? dito lang sa mga backyard. Mga kapitbahay. Mga kapitbahay lang. So mga backyard farmer pa rin galing mga ito. So pinapalaki namin. So ito malapit na itong mga anak. Ito buntis mo. Ngayong 20. Sino nagpapaanak? Ikaw din? Ako din. Pag may nanganganak, dito ako natutulog. Kasi mostly, gabi ito mga anak. Gabi. Gabi. So, dito ako matutulog. Pero yung nag-alaga sa umaga, iba. Sa gabi, ako lang. Ganda rin ang mga to. So, ito, plano namin lahat dito ay sa one gilt na talaga walang patining dito. So, okay. Maggagawa ka ng separate. Parang sa Ilang buwan ganun pa rin. Ito is 3 months na ito. So 1 month na lang for harvest na. So ito mga natutunan ko ito sa YouTube, yung mga ganun. Na may dapat ganito para hindi masyadong mabaho. May ganito kasi pag walang tubig, yung mga dumi nila is doon sila pupunta sa mga dumi. So nilagyan ko ng tubig. So yung mga Gusto nila? gusto nila. Tapos yung mga dumi nila nandyan lang. Tapos paghapon yan lilinisan. So madali lang kasi yung ito hindi madumi. Hindi madumi yung baboy. Yan sa yung mga drinker, doon ko natutunan sa mga vlog kung paano ilagay. Kaya naka-ganyang design kasi may kuwan kasi dito yung mga producer ng feeds na may buyback. So nagpunta sila dito tapos kinumbinsin nila kami na gumamit ng kanilang feeds. So ang advice sila, so yung drinker dapat ganun kasi yung baboy hindi nila dapat walang sugat kasi makasugat yung pag hindi yan Ano yung feeds mo? dito commercial na yun, sir. Yun, dito lang sa Cebu yan. May lokal na Local lang. Feed mill. So yun tinitignan ko
So maganda talaga kung may magpo-produce ng feed mill dito, malapit lang. Siguro sabi nila, bakit daw ganito kabilis? Kasi in 2 years, na-produce ko na. Ano mo na. Na-produce ko ganito na kadami. So, add lang. Pag ganito, dati yung sit-up namin, pag na-harvest ito, may isa kaming iiwan. Pumili kami ng isa, tapos gagawin naming inahin. So, nilagay namin doon. So, yung next na batch naman, kukunan naman ng isa. Kaya dumami. Then yung... So, ako lahat ang gumagawa. Ha? Mataba. Oh, mataba ito, sir. Lalo na yung ganitong klase, parang durok. Durok ito. So, yung iba, hindi ko na alam kung anong breed yan. Sabi nila, Petrine daw yan, Petrine. Galing, no? From, Ang laki niya, nakaganon lang siya. from zero knowledge to, in 2 years time, ganun nakalaki yung, mo, Dapat, babuyan mo. dapat yung parang gusto mo talaga yung trabaho mo. Yung nandun sa likod, ano yun? So, yun ang mga patining pa namin, no? Punta natin. May maluwang pa yung lupa mo. Ito, sir, sa Basta, pwede pa yan. ito hanggang doon, mga 2 hectares ito. 2 hectares. Ano saan sa pagbahay mo? Actually, sir, kuan. Ang lupa nito is agriculture area talaga. Awarded dito from agrarian reform. Ganun ba? Beneficiary kayo. Beneficiary yung Tatay mo. yung biyanan ko. Yung lahat ng yung 3 hectares, guy. Oh, 2 hectares. 2 hectares. So ito, mga extension na ito. Isa-isa lang. So hanggang dumami talaga. Ito for harvest na yan. Ito kasunod ito. So paano yan? Every ilang weeks bago may harvest ka? Ang dito yung tinitignan namin, dapat monthly may harvest kami. Kasi may pasasahurin kami, may sahod na. May nag-alaga kasi dito, isang tao lang. So kailangan namin may harvest talaga monthly. Ilang peraso ang harvest mo monthly? Yung target namin, sir, is 20 heads. Monthly. Magkano per baboy? Per baboy, kung malaki yung timbang, umabot ng mga 16 to 17,000 per head. Yung yung So, ano yung average mo? 15. yung average 15 times 30. times 30. Magkano yan? 15 times 15 30. times 20. 15 times 20. So, umabot ng bali ngayon ang kita talaga namin umaabot lang monthly ng 60 to 70,000 yung net na. Bawas na lahat ng gastos, kuryente, pati pasweldo, bawas na lahat. Parang maganda na rin. May masisave na kaunti. So, umabot na. Dati, mga 20 to 30. So, ngayon, umabot na ng 60 to 70 per month yung kita. Kasi mataas bang live weight ngayon? Ngayon ay nasa 180 na. And then kami dito, hindi kami sa live weight kasi sa market talaga ito. So, yung carcass talaga yung ibibinta namin. So, pareho lang ng Toledo? Sa Toledo lang. So, isa lang ang buyer mo dito? Ang buyer, parang may third party. Siya yung kumukuha dito. Tapos siya nang mag-distribute doon sa mga meat shop.
Siya ang magkakatay. Kumusta? Kumusta yung negosyo na to? So far, mura kumikita naman. Mm. So, yung target talaga namin sa umpisa is makuha ko lang yung sweldo ko, yung sahod ko Per month. doon. Yun lang ang target Yung iniwanan namin. mong sweldo. Yung iniwanan ko, makuha lang namin. Oh. So, yun ang target namin. Tapos, yun, padagdag ng padagdag. Mm-mm. Lumaki naman yung kita. So, Mm-mm. So, gano'ng katagal yan bago mo nakuha yung kapalit ng sweldo mo? madali lang sir, nakuha ko agad kasi nung una, nag-try din ako ng chicken layer. So, may chicken layer ako doon na Okay. ilagaan. So, naka-produce ako ng itlog. So, yun, ay umabot yung, almost na umabot ng, yung per day ko, makuha ko na almost yung doon sa pag-iitlog pa lang, yung chicken layer na Mm-mm. ilagaan namin. Tapos yung dito sa baboy, is pangdagdag na lang. Parang additional Additional. income. Additional income na lang muna. So, hindi pa ito yung pinaka-main namin. Mm-mm. Yung una, yung chicken layer pa. Talaga, yung parang ito, makuha ko na yung sahod ko doon. Dito sa chicken layer lang. Mm-mm. So, yung advantage ng chicken layer ba dahil may araw-araw na itlog? Araw-araw. sir. May araw-araw. May advantage. Tapos ang baboy every 4 months. Oh, every 4 months. Pero yung baboy one time big time. One time, Kumbaga. big time. Yeah, yung chicken layer is pababa. Yung kita mo doon sa chicken layer is doon sa pinakataas, pababa talaga talaga yung hanggang umabot sa wala na, kailangan mo nang ibenta kasi hindi na kaya yung productive niya. Oo. So, habang pababa yung chicken, palaki yung Palaki piggery. yun dito sa piggery. Ah. Okay. Hanggang nag-decide kayo, piggery na lang. Hanggang nag-decide, piggery na lang muna. Oh, I see. Kaya linagyan namin ng program, sir. Dapat kada buwan merong harvest. Example, this month, dapat may biik kami para after 4 months siya ma-harvest. Tapos next month, may biik na rin kami para the following month siya ang harvest. So, monthly may bagong biik. May bago. Monthly harvest, may bagong biik. Then dapat meron kaming limit. Minimum of 20 heads. Lang. Bakit 20, ma'am? Kasi sir, kinumpute na namin yung kita doon. Okay. Aabot yon sa kanyang target na parang makuha yung sweldo niya doon or mahigitan. So, kaya yon dapat hindi bababa sa 20 heads. Dapat hindi bababa. Magkano yon? Magkano yon? Malalaman ko na yung sweldo mo. Maliit lang sir. Siguro is dati yung sahod ko talaga doon is umabot lang ng 30,000 a month. Okay. So yun ang pinakauna naming target na kailangan kong makuha yun. 30,000. 30,000. And then doon sa chicken layer medyo abot na niya. So yung pababa ng chicken layer, so palaki naman dito sa Baboyan. Baboy. piggery. So ito pa ang nagdagdag talaga na kumita pa ng mas higit pa sa doon sa Sa 30. Sa 30. Ano, times 3. siguro, na almost Times 4. almost times 3 na siguro. Times 3. Yan. So, tama po ang decision ninyo? Oo sir. Tamang-tama. Happy naman. Oo. Oo. Kasi nandito pa kami tapos kumikita pa kami. At magkasama kayo. Kasama kayo. Yun kasi ang importante sir. So before kami nagdesisyon na mag-resign ako. So parang ang mahirap yun magdesisyon. Pinakamahirap yung magdesisyon kasi Siguro na yung income doon sir eh. maganda Every kasi month. yung company ko doon. Very generous. So kung may hindi lang bonuses pa, mga ganun ang mga privilege ko doon. So mahirap talaga magbitaw. So yung pagdesisyon na ang nasa loob ko lang, ang sa loobin ko lang dapat inuuna ko yung pamilya ko. So bigyan ko na ng time yung family ko. So dito ang hindi masyadong
mga maliliit lang ang mga maliliit na magsasaka lang. Yun, yung itinanim, mga ganun lang. Mga sitaw, kalabasa. Walang masyadong nagtatanim ng mga mamahaling gulay. Kailangan talaga ng kapital. So, yung mga maliliit na magsasaka ay hindi talaga nakaahon sa buhay. So, kasi yun palagi ang tinatanim nila, yung mga ganun lang. Yung mga mamahaling gulay, hindi makapagtanim, wala namang puhunan. Anong pagkaiba mo sa kanila? Yung mga maliliit na farmer na katabi mo. Anong advantage mo sa kanila? Siguro dapat ma-adapt mo yung new technology ng pagsasaka. Kasi yung lupa, hindi na ganun ka-healthy dati. So kapag tanim ka lang ng tanim, so yan, nakadepende yan sa abono. So hindi nila alam kung paano i-cultivate yun na bumalik yung sigla ng lupa. So yan, unti-unti na itong nabibinta yan, tinatayuan na ng bahay. Parang paubos na talaga yung mga magsasaka dito. Yun, wala ka nang makikita ang mga nagtatanim. Kasi hindi na talaga maganda yung kita. So, hindi naman dapat ito ibenta kasi kuan ito from agrarian. So, awarded lang to para sa mga mahirap. Pero yung siguro gusto rin nilang baka may ibas lang opportunity kaya ibininta nila yung lupa. So, yung paubos talaga yung. Yung iba taga ibang lugar. Diyan sa likod, taga ibang lugar na. So, yung mga maliliit na magsasaka, wala na talaga. Parang hirap talaga, sabi nila, mahirap daw maging magsasaka. Kaya hindi na nagsasaka. Siguro, totoo naman yung nakita ko yung mga episode ng agribusiness. So, yung mayayaman lang talaga, yumaman sa pagsasaka, yung mga mahirap, wala talaga. Hindi talaga kumita. Ay, butit gusto mo ng farming. Butit gusto mo ng farming. Siguro, wala talaga akong hilig sa magkapatid. Ako ang walang hilig sa farming. Yung tatlo kong kapatid, kasi 4 kami, sila yung may hilig. So ngayon, parang during pandemic, doon ako nandito lang ako sa bahay during pandemic, so walang magawa. So, ano bang gagawin? So, Jenny, ano ka pa? Nasa Cebu ka pa? O nag-resign ka na? Nag-work ka pa rin? Ako ang nasa Cebu dati, sir. Ikaw pala nasa Cebu. Ikaw yung teacher dito. Dati akong company employee doon sa export zone, sa BIPSA. Sa isang company doon ako nagtatrabaho. 16 years ako doon. So doon sa pagdating ng pandemic, doon nasasabi ko na siguro ang tagal ko na doon. So time na siguro na yung time ko naman, ibigay ko naman sa pamilya ko. So yun, nag-resign ako. So, nakita namin na ito, kikita pa rin tayo dito. So yung target namin, kung anong sahod ko doon, yun muna yung target namin na ma-income ko, makuha ko. So yun. Ano na target mo o mas malaki na dito? Ayun, medyo mas malaki. Na dito na. Mas malaki na. Ay, Oh, wow! Oh, blessing na yung ulan. biglang umulan. Tigil din yun. Amo. May ulan. Ang daming palong sa teacher. Oh, marami siya ba? Business naman. Papunta tayo doon pag hindi na kaya talaga. Kaya pa. Medyo kaya pa. Pag may mga expansion. Expansion project. Chicken layer ko doon is
yung separation pay ko yung ginagamit ko sa chicken layer. Ay, may chicken layer ka rin. Ah, Saan ba na yun? wala na, yun na nakal na namin, sir. Nakaka. Bago pa lang, last month. End of August. Anong mas maganda? Chicken or hog? Hog. Sa amin, dito kami sa Hag kasi yung presyo ng itlog, ganito talaga. Bagsak. Up naman, bagsak na naman. Kasi marami kasing poultry player dito. Yung mga malalaking manukan. So, pero nakakatuwa naman yung pag-alaga ng chicken layer kasi dito sa mga kapitbahay, dito na sila bumibili ng itlog. At siya, magaling sa online seller yan. So, Ka ma'am sa online? Online selling? ini-online lang namin. Inahatid lang namin. Pati yung baboy namin, pag bumagsak yung presyo, Oo. online agad. Kakatayin namin dito. Kaya magtatay. Oo. Mas malaki. Mas malaki yung kita. Pero medyo matrabaho na kasi. Matrabaho na. Ano ka lang nung unti-unti. Unti-unti na lang siguro. No? Isa sa isang buwan, Oo. dalawa sa isang buwan. Ganun lang. Kaya dito, yung bumaba talagang presyo ng baboy, magkakatay kami dito ng 4 hanggang 5 heads Sa isang araw. ang dami nun. Pero yung katawan namin, na pagod talaga. Iwasan mo. Huwag mo gawing 5. Kasi ginagawa niyang free delivery. So, para ako yung messenger, so hanapin ko yun, sino yung umorder. Kailangan mong bilisan kasi masisira yung meat. So, May deliver agad. pagdating ng hapon, yan, kaming dalawa, pagod na pagod talaga. Pero maganda naman, kumikita talaga pag kami yung nagkakatay. Siguro mag-lunch na, siguro tama? Lunch muna tayo habang Oh. maingay. Maingay. Okay. Kumusta ma'am kumusta naman yung career mo sa teaching? Okay lang naman, sir. Patuloy pa rin. Siya lang naman ang nag-manage dito. Tapos may isa kaming tumutulong sa kanya. Mm-mm. So, yung maitulong ko sa kanya, yung decision making, Mm-mm. yung parang ang sakit ng ulo pag yung pagbibili na tayo ng feeds. Doon. Pero yung trabaho ko, wala namang patuloy pa rin ako. So ano ang advantage ng isa nagnenegosyo, isa nagtatrabaho? Para sa akin, sir, advantage kasi para katulad namin, yung nag-uumpisa pa, sir, no? Kasi mahirap kasi pag i-gamble namin yung business, i-focus namin. Hindi pa kami ganun ka marunong. So kaya yun, para sa amin advantage yung isang nagtatrabaho. Lalo na't yung meron ng pangangailangan financially, magigipit na. Merong maka-abono. So para sa amin, yun advantage. Kasi doon kung magpo-focus lang sa isa, example, yung business, hindi pa kami ganun karunong. So baka Tumaob. So, Baka bumagsak. at least, example, hindi maging successful, meron pang isa. Meron pa rin pagkukuhanan. Yun bang sweldo nakakatulong din na kailangan bumili ng feeds? Oo, sir, malaking tulong. Sir. Malaking tulong. Yun, i-save para pag nagigipit na, yun, abono. Pang-abono muna. Okay. So ngayon, dahil nag-times 3 na yung iniwan mong sweldo, hindi na pang-abono ang sweldo ni ma'am. Ngayon, parang medyo, yun, nakaluwag-luwag na talaga. Kaluwag-luwag. Pero hindi pa rin yung parang nakikita yung malaki, sir, kasi Gumugulong. expansion. Yan. Ginamit namin pang expand. Palaki ng palaki. Naman. Parang Investment. ganun. Oo. Pag magkausap kami, sabi namin, saan ba tang pera natin? Wala naman tayong pera. Nandun, dumadamay yung punta na lang baboy. kami sa likod. Baka meron dito. Oo.
Kasi kung ay, kaso mainit din. Ito po yung puso. Puso. Dito lang sa Cebu yan. Wala sa Luzon. Wow. Baboy nyo to? Hindi. Ah, baboy Baboy namin. nyo to? Ah. Pinaluto na namin sir. Iba lang, Pinaluto nyo iba lang yung nagluluto. Lechon here, lechon there. Yeah. Ikaw na. Wow. Wow, ito. Yo. Malutong. Yan talaga yung masarap ng lechon. Ayan si Yung Mama. malutong talaga. Kasi sir. Sino yan? Ayan, ang pogi. Mga bata pa ako. Siyempre, Ah, influencer may din sarili ako, pala diba? siyang vlog. Nag-vlog May yan. sarili. Isa pa dad. Inuunahan niya lagi ang ugly. That's my dad. Ayan. Sige, direct. Ayos mo pag-slice. Bob! Okay. Pauwi natin mukha natin. Pag pag yung may fiesta, so dito kami nagluluto. Pero ngayon, so pinapaluto lang namin sa labas. Alam niyo po business ni Sir Roel? Ah, yung Lechon. Lechon manok. interested talaga kami yun. Pinag-isipan namin yun, sir. Oh, yun na sir. Kailangan talagang Si Sir ng Roel, kapital. hindi kailangan kausapin ng patindi. Antayin namin yan sa Sir Ruel. Very humble. Gusto ko sanang i-try yun, sir. May pwesto ako sa gilid ng karsada doon. Oh, yun. So yun, pinag-isipan ko na yung kay Sir Ruel, baka pwede yun. Mag-try tayo ng lechon manok. So may pwesto na naman, so wala na kaming babayaran. So yung tao na lang. So baka makasustain. Pwede. Sige lang. Pagkain na tayo. So dito po sa agribusiness ay nagiging hub ng nakikita-kita Pakan, ano ba sila ba? viewers, subscribers para magkaroon ng negosyo bawat isa. Ayan. So baka magkaroon na ng lechong manok si Sir dahil kay Sir Roel. Dahil nandyan lahat yung concentration mo, no? Sabi nga, okay, na times 3 mo na yung income. Though, bumabalik doon sa investment. Okay. Ano ang dream mo? Hanggang saan ka mag-i-invest? Gaano kadaming baboy ang gusto mong alagaan? Sabi nga nila, sir, libre lang talaga mangarap. So, nangangarap pa rin tayong lumaki ng lumaki. At pag lumaki na, gusto rin nating makatulong dito sa ibang nag-aalaga ng baboy. So, yun ang mga pangarap ko na yung makapagtayo ng mga cooperative dito para matulungan yung mga Yung nagsisimula din. yung mga nagsisimula. So, pangarap lang yun. Sana matupad. Biyayaan. So, ngayon ay uunahin naman natin dito sa yung Sa'yo, sarili mo. So, balang araw, yun talaga ang pangarap ko na makapagtayo ng ganun. Malaki pa ba ang pwedeng i-expand? Yung lupa ninyo, kaya pa, no? Kaya pa, pero kailangan siguro may ilang number of heads lang dito. So kung kailangan magtayo ng iba, hindi na dito na lugar, nasa ibang Lilipat lugar ka. na ililipat na. Lechon ng Toledo sa Liscio Gardo eh. Bakit? Bakit? Iba to sa kanila, Liscio Gardo to eh. Sugar free. Sarap. Ang sarap ng lechon. Masarap yung lechon ng ano. Sabi ni Sir, less sugar. Yun, yun.
So dati pangarap ito namin makakain ng litson. Ngayon kami naman umayaw sa litson. Sarap na yung lasang-lasa yung Naimas. gasa, no? Naimas. Sarap. Sarap. Lokano. Sa Ilocano. Napaka si Ma'am Marlene. Lami. 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 Malami talaga yung ano na, yung mga bones na lasa. Buhon-buhon. Sarap direct. Nung nakatanggap kami ng message ni Ma'am Sofia, tinitignan talaga namin, paano? Ano ba ipapakita natin dito? Meron yan. Backyard lang tayo. Nakaya dun sir, ka makikita mo yung mga video sir ba? Hindi. Sir, yung mga lalaking farm. Malalaking farm na. Pero gaano nakalayo yung buhay niyo ngayon kumpara doon sa mga pamilya niyo na pinanggalingan ninyo? Medyo malayo na. Malayo na. Malayo na kasi noon, yung sinasabi ko, yung litson is mahirap kami makatikim niya noon. Parang kung may birthday lang, ganun. Ngayon, kung gusto mo kumain ng litson, sige, mag-litson ka dyan. Pwede. So, pwede na. So, malaki na talaga. Ang hirap sa before no, ang hirap makapunta sa city kasi nga walang sasakyan, magcha-tricycle or magmomotor habal-habal sa amin dito sir. So, ngayon, mafe-feel mo na ang dali na lang kasi meron nang tayong masakyan agad. So, parang ma-feel natin, hindi naman ganun ka siguro sir ka blessed pero para sa amin blessed na. Blessed. Maluluwag-luwag na. Oo. Compare before. Okay, ma'am. Ano ang tingin nyo ang factor? Bakit nagbago ang buhay ninyo? First, sir, dalangin sir talaga. Strong faith with God, then pagsusumikap. Determination. Strong determination. Kasi kapag hindi ka nagsisikap, then pray lang ng pray, wala ding mangyayari. So, sabayan natin ang pagsusumikap. Tapos, yung way of living, sir. Kasi marami naman, hindi naman makikita natin. Kasi yung, sa amin kasi, sir, pag kumikita ka ng example, 1,000 a day, huwag yung mabusin a day. So, para sa amin, pag kumikita ka ng 1,000 a day, 500 or 400 yung gagastusin mo. Para may maititira ka for the future. So, yun yung simula pa lang kami, sir, ganun ang aming mindset. Ganun na. Ganun na. So, pag hindi maabot, wag nating abutin. Pamangutang lang tayo para doon, wag na. Ganun, sir. Kaya nga dito, pag hindi pa kaya, huwag tayong mag-expand. Mangutang lang tayo para mag-expand, wag muna. Kasi hindi natin alam ang future, baka simba ko lang. Kanang merong magkasakit, wala na tayong makukunan agad ng pangbayad. So, for the emergency purposes na lang yun, yung mga utang. Mga ganon. Kung ano ang kaya. Kung ano lang kaya. Ganito Kung di lang. na kaya, huwag na lang. Pag-ipunan muna. Di In the right baling- time. Di baling mabagal, basta sigurado. Oo. Ang ganun siya. Sir, magpunas ka. Pawisin talaga. Okay. So, ikaw naman, sir, ano ang insights mo? Bakit nagbago ang buhay ninyo? Kailangan talaga may tiwala tayo sa Diyos. Kung anong ibibigay niya sa atin. So kung may mga opportunity na ibibigay niya sa atin, dapat i-grab talaga natin. Kasi hindi naman basta-basta
dumating yun sa iyo. So, naniniwala talaga ako sa swerte ng tao. So, kapag ibinigay mo ng Diyos yan sa iyo, dapat pagbutihan mo, pagsipagan mo, yun ang dapat mong gawin. Hindi mo dapat pakawalan pag nandyan na sa iyo. So ma'am, hindi hadlang yung mahirap ka para umunlad ang buhay mo. Para sa akin, sir, hindi. Hindi naman sa paunti-unti lang. Hindi pa kaya yun. Hanapan natin ang paraan. Kung ganito, example, gusto ko maging ganon, like sa amin noong una. Gusto, dream talaga, maging malaki ang labuyan, no? Pero hindi pa kaya eh. So, simulan na natin ng isang pig pen, tapos expand. Di pa ganun kalaki ang kapital. Kasi ngayon, yung separation fee niya, ginamit doon sa manukan. Kasi dapat, pag wala na niyang trabaho, meron talagang everyday na income. So, doon kami kukuha ng katapat sa kanyang sweldo doon. Kasi maawa naman tayo na para mag-self-pity ba nga, magsayangan doon. So, kaya yon yung income niya sa manukan doon, yung parang correspond sa kanyang sweldo doon. So, dito, sa babuyan, isang peg pen lang muna. Tapos, maliit pa yung kapital. Kaya yon ang hirap magpakuha ng panday, yung gumagawa ng pig pen. Kaya siya yung paunti-unting gumagawa. Para yung lang second pig hindi pen. magastos. Oo, para hindi masyadong magastos. So kaya yon ang mabuti lang dito, alam niya kung paano magmason, paano mag-welding, advantage. Oo, so yun, paunti-unti. Until makapagbayad na ng mag-carpentry. So, yun. Sabi nga nila, ang skills daw ay isang puhunan, hindi lang yung pera. Kundi kung ano yung nalalaman mo na pwede mong gawin, puhunan yon. Yun, sir. Sir, ma'am, ano ang message nyo o pwede nyong encouragement, no, doon sa mga nakaranas din, ay yung mga sabihin natin andyan pa rin, na tenant pa rin, na talagang mahirap na farmers, pero nangangarap na someday giginhawa ang buhay. So, para sa akin, magsusumikap lang. Katulad namin, nagsisimula rin sa, hanggang ngayon maliit pa rin, pero siguro hindi na ganun kaliit. So, ma-message ko lang sa ating lahat, magsusumikap, strong faith in God, then strong determination. So, ganun lang talaga. So, yun, kung hindi talaga kaya ngayon, kung hindi talaga makakaya pa yung mataas, wag lang yun. So, magsusumikap lang talaga. Yung sa mga maliliit na magsasaka, sir, dapat hindi sila mawala ng pag-asa. Patuloy silang mangangarap sa buhay. Kasi yung kahirapan, yun ang parang baon natin na gusto nating umunlad dahil mahirap lang tayo. So, dapat yung pangarap nila, samahan nila ng sipag, tiyaga, at trabahuin talaga nila yung pangarap nila para maabot nila. Ayan. So, nasagot na po ninyo yung reason kung bakit kayo ang feature ko today. Hindi kailangan super big time lagi. Ang importante ay may determination to succeed na katulad ninyo. Thank you, Sir Buddy. Thank you, agribusiness. Thank you, agribusiness, for this opportunity. Na-feature kami kahit ganito lang. Oy, anong ganito lang. Small farmer. Marami Backyard pong farmer. learning na kayo ay na-share para sa audience natin. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.